Ang puno ay buhay. Kung wala ito, hindi mabubuhay ang tao. Ang taong ito, patunay na ang puno at ang tao hindi nagkakalayo. Kung tawagin nga siya, ang taong puno. Dito sa Dampalit sa Malabon, nakilala namin si Randy, 34 years old. Dati, sa kanya raw mga kamay nakasalalay ang kanyang buhay. Ito kasi ang mga armas niya sa pagtatrabaho. Tagahakot kasi siya ng panambak na lupa. Pero ngayon, ang mga kamay ni Randy ang humahatak sa kanya sa peligro. Dalawang kamay ni Randy, nababalot ng maitim, magaspang at bukol-bukol na balat. Ang kanyang mga daliri, tila mga ugat ng puno. Kaya naman hanggat maaari, itinatago na lang daw niya ang kanyang mga kamay para makaiwas na rin sa mga nanunukso. Bibira ko, paputol na raw yung ano ko. Wala, tinatawanan ko lang siya. Kaya napapakanabangan pa naman, ba't pa puputol yung Hinala ni Randy, trabaho niya ang salarin kung bakit siya tinubuan ng malasumpang kulugo. Bigla na lang siyang tumubo . Hindi ko alam kung bakit tumubo ng ganun. Siguro kaano ng putik, kasasama sa pag-akot ng lupa. Na makaroon ng ilang linggo, nagkaroon ako ng gato sa kamay. Ngayon, daig pa raw niya ang naputulan ng kamay. Hindi kasi siya makapagtrabaho. Siya pa naman ang inaasahan ng kanyang pamilya. Ang gusto ko matulungan ng anak ko para marabada ang sakit niya at saka makatulong. Gamit ang gunting, sinusubukang bawasan ni Randy ang animoy balat ng punong kahoy na nakadikit sa kanyang kamay. Pag nasagad, yung laman, natutuso, masakit. May nakaus ng ganito, pag naano sa balat na ganito, masakit pag nagugupit. Pero tila huli na raw ang lahat. Kumalat na rin kasi ang mapaminsalang kulugo sa ibang parte ng kanyang katawan. At dahil patuloy na lumulubha ang sitwasyon niya, sinamahan namin siyang kumonsulta sa isang espesyalista. Ito 2003 po ito . Keratoderma o pambihirang sakit sa balat ang dumapo raw kay Randy. Abnormal na kumakapal ang balat dahil sa kulugo. Malaki yung probability na ang sanhi ng keratoderma niya ay due to yung human papillomavirus o yung warts na medyo lumala lang. Pwede rin naman na at some point in his life, yun nga, naging mahina yung immune system niya, kaya rin naging severe yung infection niya. Malulunasan daw ang kondisyon ni Randy sa pamamagitan ng isang operasyon kung saan susunugin isa-isa ang mga kulugong tumutubo sa kanyang katawan. Ang kanyang magiging gastos, aabot daw ng mahigit 100,000 piso. Sana yun matulungan sana nila ako sa gamot para dire-diretso nang mawala. Ang panalangin ni Randy, huwag raw sanang dumating sa punto na magmukha na siyang taong puno. Si Dede Koswara, 39 years old, sa Indonesia, binansagang tree man. Balot din kasi ng mga naglalakihang kulugo ang kanyang balat, kaya't nagmistula itong sanga at ugat ng puno. 9 na operasyon na raw ang pinagdaanan ni Dede para maibalik kahit man lang ang korte ng kanyang mga kamay. Mahirap kasi walang trabaho. Mahirap kumilos at gumalaw dahil hindi makahawak ang aking mga kamay. Naghihintay pa rin ako ng gamot para gumaling at nagdadasal. Basta wag kayong susuko.
Magkakaroon din ng lunas ang sakit nating ito. Magkakaroon din ng gamot dito. Darating din yun. Hindi lang daw keratoderma ang sakit na pwedeng maging sanhi para sa balat, para mag-itsura itong kahoy. Limitado ang paggalaw ng katawan ni Imelda, dating registered nurse. Namumuti na rin ang kanyang mga balat, ang kanyang mga daliri, umikli. Ang kanyang balat, katulad ng puno ng bayabas. Kasi para talaga siyang puno. Parang kahoy ang tigas nito eh. Yung pagtutuklap ng balat, ay yung kulay niya, parang pansya. Parang halos magkakulay. May mga taong di nakakaintindi. May mga tao naman na hindi mo naman pwedeng lahat ng taong sasalubungin mo explain mo yung sakit mo. Hindi naman pwede. Ang hirap. May mga taong nandidiri. Yun ang very first instinct ng tao. Mandiri, mangilag. Si Imelda, merong scleroderma o abnormal namang paninigas ng balat. Tinatayang sa bawat 5 milyong tao, isa ang may ganitong sakit. Ang nakakaalarma rito, wala pang sapat na pag-aaral tungkol dito. Wala pa ring nahahanap na lunas. Dahil hirap na rin si Imelda na igalaw ang kanyang baba, pahirapan din para siya'y makakain. Kailangan pang durugin ang kanyang pagkain. Ang daming nabago kasi ngayon, ang dami ng limit physically. Dati-dati noon, anytime na gusto ko umakyat sa sasakyan, hindi mo naman kailangan buhatin. Basta may aalalay lang, nahahawakan ko, ganun. Dati-dati, kung anong oras gusto ko lumabas, pwede. Ngayon, hindi na. Pero higit pa raw sa pisikal na paghihirap, ang mas dumudurog sa puso ni Imelda, ang panghuhusga ng ibang tao. May makikita man kayong ganito, sana wag naman ma-discriminate. Sana ma-accept nila na sakit to. Hindi to biro or hindi nila ma-accept na sakit. Ganon. Yung parang magdi-deny pa sila na sakit na nga to. Ganon. Acceptance. Ang panunukso rin daw ng ibang tao ang tila laging humahagupit sa puso ni Joel. Bilang ama, mas nararamdaman daw niya ang sakit na pinagdaraanan ng kanyang bunsong si Roy. Hindi niya tunay na pangalan. Ang balat kasi sa likod ni Roy, tila latay na hindi na mabubura pa. Maitim, magaspang, at nakaumbok. Habang lumalaki si Roy, kumakalat at lumalaki rin daw ang kakaibang balat nito. Napapansin ng mga bata, mga matatanda, pag tinitignan siya, parang nahihiya na rin na minsan pakiramdam ko parang nagkakaroon ng inferiority complex. Yun ang medyo naaawa ako sa kanya. Nung ipasuri siya sa isang espesyalista, nalaman nilang isang buhay o lumalaking nunal ang tumutubo pala sa kanyang likod. Malaki man siyang tingnan, pero nunal lang talaga siya. It starts out sa bata siya, maliliit pa, and then lumalaki siya. So, may risk na lumaki at kumalat pa siya sa buong katawan niya. Pero hindi raw dapat ipagwalang bahala ang nunal na tumubo kay Roy. With management kasi of these cases, it's more of really cosmetic reasons lang. There is a slight risk, a really small risk of malignant degeneration, which means pwede siyang mag-develop ng skin cancers when he grows older. Hindi raw biro ang sakit na pagdaraanan ni Roy sakaling magdesisyon siyang magpa-opera. Susunugin kasi ang nunal na tumubo sa kanyang likod para hindi na kumalat. Sapat raw na paghahanda ang kinakailangan. Habang naghihintay ng tamang panahon si Roy, makabubuti raw sa kanya, pati na sa kanyang mga magulang, na sumailalim muna sa counseling para pati ang kanilang pag-iisip, maihanda nila sa malaking hamong ito. Maraming mga benefits ang naibibigay nito.
katulad ng pagbibigay ng payo at saka counseling sa mga members. Yan, nag-iiba na yung pananaw nila, gumagana yung pakiramdam nila, at saka nandun yung feeling na talagang hindi sila nag-iisa. Anumang uri ng sakit, hindi dapat ituring na parusa. Sa ganitong hamon sa katatagan, dapat buo ang pag-asa. At tayo namang pinalad na hindi dapuan ng ganitong mga karamdaman. Huwag lang awa ang ibigay natin sa kanila, kundi taus-pusong pagtulong at pangunawa.